Magandang araw po mga loves! Kamusta po ang lahat? Tara, kahit gabi na kuha tayo ng gulay. Kasi napapagod ako sa naningil po ako ngayon mga loves, tapos nagmotor lang ako. So gustong gusto ko talagang kumain ng gulay, kaya kahit gabi na yan, kuha tayo kasi nandyan lang naman yan sa aking paligid. O diba, napakaganda po pag may tanim tayo sa paligid. Kahit gabi na gusto nating kumuha, makakakuha din tayo at makakakain pa din tayo ng gulay. O diba, ang sarap kaya. Kasi nagtingin-tingin ako sa aking cellphone at nakita ko yung video na kumakain ng gulay, kaya naibog ako ba, kaya nagulay din ako. At ayan na po ang aking mais mga love. Kuha tayo ng 2 peraso para isama natin sa aking gulay, masarap yan. Nakatry na ba kayo nito mga loves? Gabi na yan pero kitang-kita ko pa din ang aking mga tanim. Memorize ko na yan sila mga loves, so, diba? So syempre ako ang nagtanim, kaya alam ko kung saan sila kukunin, kasi nga mahilig sa gulay ang inyong Aling Nida. Matakaw talaga sa gulay to. At may bunga pa din ang aking talong. Nako, ang dami ko na pong na-harvest dyan. Lagi pong namumunga yan. Ano siya mga loves? Matamis siya na talong. Matangis. Ano ba yan? Nabubulol naman ako. Ay, pag nag-voice over ako mga loves, nabubulol talaga. At yan, kumuha pa din ako ng talbos ng kamuti, madami. At yung udlot ng kalabasa, kinuha ko kasi nakita ko yung video na napanood ko. May udlot ng kalabasa, sinama nila sa gulay nila. At syempre, huwag kalimutan ang malunggay. Sa lahat ng gulay ko, may malunggay talaga mga loves. So, ang luto ko ngayon, may malunggay, may udlot ng kalabasa, may talong, may tinangkong, at may mais. Madami ka pa talagang makukuha dyan sa aking garden, 'di ba? Hindi pa po talaga sila na ano ba 'yon, yung tibas na ba. So madami pa talaga silang mga talbos. Ayun, gusto ko mang ulitin 'yan. Mag-ano na naman ako ng bagong pagtataniman. Kaso nga lang, busy pa talaga ang buhay, so hindi muna ngayon. So i-ano ko na lang ang panahon para doon. Busy pa talaga ang inyong Aling Nida mga lalabs. At ayan po ang aking kalabasa, may bunga na naman po. Lagi pong namumunga din yung kalabasa ko na yan. At ayan na pala lahat ang aking mga nakuha kahit gabi na. Ayun po. Ang dami pong talbos ng kamote, konti lang po yung malunggay, at yung may okra, may talong, may balatong. Kaya ano na tayo mga loves, for hagpat-hagpat na tayo mga loves para maluto na. Madali lang naman ako magluto dito kasi gasol lang naman mga loves. Ayaw ko muna doon sa kahoy magluto kasi mahihirapan tayong maghaling-haling pa tapos madilim doon. So sa gasol na lang ako magluto ngayon para madalian na, kasi nagugutom talaga ako. Napapagod kaya ako mga loves. Napakainit po talaga kanina mga loves. So naniningil po ako tapos nagmotor lang po ako. Kaya iyan, inyong Aling Nida, gustong kumain ng gulay kasi napapagod yan, o diba? So yan po ang ginagawa ko. Nag-ano po ako hinahagpat ko pa pala sila lahat at nagpainit na ako ng tubig para madali na siya. At ayan po ang mais, hiwain na natin ng maninipis. Matamis po yan mga loves. Alam nyo ba kung anong klaseng mais yung tinanim ko? Pilit po yan. Masarap po talaga yan pag yung lungagon siya ba mga loves? Ano bang tawag doon? Yung basta masarap yung mais na yan. So ang ginagawa ko, hiniwa-hiwa ko siya ng maliliit para madali siyang maluto, para lagyan ko ng mga gulay-gulay. Napakasarap po niyan mga loves. I-try nyo nga. Mag-ano kayo ng mais, tapos ganyan ihalo nyo siya sa gulay nyo. Ayan na po ang gulay na prepare ko, at ang mais at ang mga talbos ng kamote, malunggay at okra. Ayan po, kalabasa, mga panakot. Ayun po siya lahat. So ready to cook na po yan mga lalabs. At kumulo na pala ang aking sinalang na paggulayan ko. So ilagay na natin ang mais. Una siyang ilagay. At pagkatapos nilagay ko na pala yung kalabasa, no? Tapos nilagyan ko siya ng mga panakot, yung bombay, yung kamatis at yung luya. So sinama ko na siya sa kalabasa para mabango-bango naman mga lalabs. Ay, di ba? Nilagyan ko na din ng asin at magic sarap para nuot ang sarap.
At pagkakulo na naman, wag na nating patagalin kasi gutom na talaga ako. Ilagay na natin ang talong at isama na natin yung okra mga loves kasi ano na lang naman ang buhay niyan, napakadali lang naman maluto yan, isang kulo lang yan, luto na yan, o di ba? At ayan, may timpla na po siya. At syempre, ayan po, kumulo-kulo na siya. Lagyan na natin ng isda. So, di ba, nagpaprito ako kay Lawrence ng isa. So, sisama na natin dyan para mas lalong sumarap ang ating luto. O, di ba? Ayan, maano na naman kayo dito sa luto ko mga lalabs. Kahit ganyan lang yan na gulay. Nako, napakasarap. Hindi ko yan ipagpalit sa karni-karni dyan. Gusto ko araw-araw kumain ng gulay. Gulay is life. At ayan na, nilagay ko na ang malunggay, ang talbos ng kamote. Tapos pag nalagay nyo na siya mga lab, yung mga gulay na yan, wag nyo nang patagalin masyado kasi pangit ang gulay pag nalata yung mga dahon-dahon. So pag nakulo yan ng isang bisis, so naku, patayin nyo na agad ang apoy para hindi siya ma-overcook. Hindi maganda sa gulay na overcook. So dapat half cook lang siya, o diba? Para nandyan talaga yung sarap ng bawat gulay. So hindi, ayaw ko yung binababad pa dyan tapos inaapoyan pa hanggang kulo ng kulo. Ayaw ko ng ganun. Isang kulo lang, tanggal na agad tapos luto na yan, o diba? At ito na siya, luto na siya, ready to eat na mga loves. So kuha na agad ako kasi gusto ko na talagang kumain. Napapagod talaga ako, gusto ko na talagang humigop ng mainit na sabaw. Ang sarap-sarap po, amoy pa lang po, nako. Ang bango-bango kasi nilagyan ko po yan ng sangig. Alam niyo ba yung sangig mga loves? Maliban sa tanglad, may sangig pa kami na ano dito, panghalo dyan sa mga luto-luto. Napakabango po. Nagtanim talaga ako. Kasama ko tinanim nung nagtanim ako ng tanglad. So, kaso nga lang, yung tanglad ko hindi pa pwedeng kumuha ako kasi mamamatay yun bago pang buhay. So, ayan na po ang aking pagkain. Napakadami, di ba? Pero mauubos ko yan. So, konti lang ang aking kanin kasi yung gulay na yan, uubusin ko yan lahat. Thank you, Lord, sa mga blessings. Kain po tayo. Ito na po ang pinaka-best part sa ating video ngayon, ang kumain. Kain po tayo mga lalabs. Napakasarap po, napakainit pa. So kahit may ceiling fan pa yan mga labs, hindi pa talaga siya lumalamig. At yung isda, naku po, napakatamis po ng sabaw dahil doon sa mais na yun. At yung isda na nilagay namin, napakasarap po na isda. Ang mga gulay napaka-presko kasi kakukuha ko lang, napakatamis lahat. Kaya ang sarap-sarap po. Sige, kain ka lang, Aling Nida. Talagang gutom na gutom yan. Kitang-kita talaga sa itsura mo na gutom ka. Ang lalaki ng bunganga mo, pero alam nyo ba? Mauubos ko yan, sa daming yan. Maubos ko talaga yan. Yang lahat na yang nasa yahong namin, maubos ko talaga yan. So, kumuha talaga ako ng para talaga sa akin kasi gusto ko talagang madami ang aking kakainin. At pag marami yung gulay na kakainin ko mga loves, konti lang talaga yung rice ko, di ba? Konti lang talaga yung nilagay ko sa plato na rice kasi nga gusto ko gulay lahat ang aking makain. Kaya yun po, sa gabing ito ang kaganapan. Na kahit gabi na, nakapag-isip pa din na maggulay ako kahit napakadilim na at nag-ispat na lang ako manguha ng mga gulay. Pero okay lang yun kasi nandito lang naman ang aking mga tanim sa aking paligid. Kaya yun, gustong-gusto ko talaga magtanim para makakakain ng gulay na preskong-presko na walang mga medisina, walang nilalagay na sa merkado, yung katulad sa merkado mga loves na may nilagay sila. Kaya iba talaga pag magtanim tayo ng gulay at bibili tayo doon sa merkado, 'di ba? Iba talaga 'yun. Kasi may nilagay na sila noon na pwedeng magtagal ang gulay, 'di ba? Masama 'yun sa atin. Hindi naman ako pero mas masarap talaga yung preskong gulay na gusto mong magluto, kuha ka lang agad, o 'di ba? Napakaganda sa katawan. At kwento-kwento lang siya, pero malapit na niyang maubos ang isang yahong na gulay. Ganyan kaya ako katakaw sa gulay mga lalabs, hindi ko talaga aatrasan yan. Kaya basta ako magluto,
ganyan ako. Pag gusto kong kumain, magluto talaga ako agad kahit na gabi na. So, hindi ako nagpapatinag sa gabi. Kuha ako ng mga gulay at may spot naman na pwedeng makita ang mga gulay kasi nandyan lang naman sila sa ating kapaligiran. Kaya, napakasarap po ng aming hapunan kasi gulay ang aming ulam. Busog na busog po. Ang sarap po sa pakiramdam makakakain ng gulay kasi po napakainit ko kanina. Hindi ako nakakakain ng sabaw kanina. So, ang aking ulam kanina is mala. So, wala pong vitamins. Kaya sabi ko sa sarili ko, pag makauwi ako, magulay talaga ako. At ayan na po ang resulta. Ubos po lahat. Grabe kasarap po. Busog na busog po ako. Magre-relax muna ako. At yun lang for today's video. Bye. Thanks for watching mga loves.